Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa, ang Adonis ng Kalingap. At may galap shoutout syempre sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, at sa inyo pong lahat na bumubuo ng Kalingap. And speaking of family, marahil ang iba po sa atin ay nag-iisip, pag sinabing family, ito po ba ay solid? Ito po ba ay totoo? Ito po ba ay walang halong pagpapanggap? Ito po ba ay makatotohanan? Sapagkat dito po sa ating pong napanood, actually ay nadidinig na rin natin ito nung nakaraan, nababasa natin sa mga Facebook, no, sa mga post, binabanggit ng mga maraming marites sa ating pong paligid, no, dito sa loob at labas ng Kalingap. At dito nga napanood natin na ito po ay slightly napasadahan. Ito pong ating pong idol na si Kuya July Paunil. Kita nyo naman, kahit August na, andyan pa rin si Kuya July na updated. Well, ito namang ating pag-uusapan ay hindi naman sa tayo ay sigurado, no? Kumbaga, tayo mismo ay nagtatanong din naman. At hanggat wala po tayong matibay na basehan, hindi po tayo dapat basta-basta nagpapaniwala. At hindi po natin ilalagay yung mismong mga subject sa alanganin na sitwasyon kung ito po ay hindi kumpirmado. Sabi nga ni Kuya July, kung hindi naman sigurado, huwag po tayong mag-speculate agad-agad. Pero hindi maiwasan na mayroon tayong mga iniisip at nasa sa inyo na po yan. Panoorin lamang natin sandali ang ilan sa mga kataga talaga na binanggit ni Kuya July Paunil patungkol dito sa di umano'y ex-Kalingap Angel na ang kanyang ama ay hindi niya tunay na ama. Yung paninira na po personal, pati po yung mga lihim, sikreto, hinahalongkat po. Kagaya halimbawa, itong mga nakarang araw, may mga sinishare ho sa Facebook, nagkalat po yan sa ngayon. Pinagdududahan ho, yung patungkol naman sa totoong tatay ng isa sa mga angels, mga kabayan po natin. Ito yung ilan po nun, basahin natin. Sabi dito, what if nalaman mo na hindi ka pala anak ng ama mo? Ano kaya mararamdaman kung ito ay pupukol sa social media? Sa pagkakaalam mo sa sarili mo, siya ang ama mo. Pero sa likod ng kasinungalingan, hindi mo siya ama. Tapos bukod po dyan, marami pa po. At yung ibang post po dyan, may mga pangalan na nga po, mga bayan po natin. So, yan po ang mahirap po sa social media. Bagamat ito po ay nabanggit ko na ito, bago pa man po sila nahiwalay, na sa social media, kapag nag-focus tayo dyan, pati po yung mga sikreto o kaya kasinungalingan, ipupukol sa atin, mga kabayan natin. Yung patungkol po sa post na yan, ayaw ko hong maniwala hanggat walang matibay na proof. Kasi pwede naman po sa panahon ngayon Kapag ako siguro may DNA, doon ako maniniwala doon sa nag-aakusa. Kasi kung tutuusin naman po, wala naman tayong pakialam Kung totoo man yung chismis na yun o hindi totoo, wala namang mawawala po sa Team Kalingap. Pero sana po sa mga viewers natin, wag muna tayo mag-conclude din. In fairness naman po sa mga concern, bago naman tayo maniwala, sana merong matibay na ebidensya din. Mga kabayan natin. At kung sakasakali namang totoo po yan, ay totoo. Di ba po mga kabayan po natin? Nadinig na ninyo. Siguro may naiisip na kayo, no? Obvious naman na may naiisip kayo, natural. Kayo pa ba? So, kung ano man ang naglalaro sa isipan nyo, ako na nagsasabi sa inyo, kalma lang. Ito ay pagtatanong lamang at pagbibigay ng linaw kung mayroon man talagang katotohanan. Dito, sa atin pong mga bagay na gustong malaman, nakakakuha po tayo ng sagot kung tayo po ay mag-aaral, kung tayo po ay mag-aanalisa. Subalit, dapat nandoon po yung tinatawag po nating fair judgment at ganoon din naman fair reaction. Kung totoo man ito, na yung isang Kalingap Angel na yan, yung kanyang ama ay hindi niya tunay na ama, ang tanong dito, ang isa pang katanungan dito, sino ngayon ang kanyang tunay na ama? Sapagkat kung hindi niya tunay na ama, ang kanyang ama, at ang kanyang ina lamang, ang kanyang ina niya lamang, talagang malaking question mark yan. Hindi lamang sa usapin ng itsura, ng mga kilos o pag-uugali. Ngayon, iisipin ng iba, kaya pala ganyan, yung Kalingap Angel na yan, ay dahil baka hindi natuturuan ng tama ng kanyang amahan. Baka naman kaya naman ganyan, dahil hindi magandang impluwensya yung kanyang ama at hindi tinuturuan ng tama yung kanyang anak sapagkat ito ay hindi niya tunay na anak. But don't get me wrong, hindi naman ibig sabihin na hindi mo tunay na ama
ang tumatayong ama mo ay hindi niya na pwedeng gampanan ang pagiging isang tunay na ama. Kung hindi man natin sila tunay na ama, ipinapakita nila sa kanila pong mga gawa, pagkilos, yung pagiging isang tunay na ama. Yung essence ng isang pagiging tunay na ama na hindi lamang nakabase sa pagiging isang tunay o magkadugo, kung hindi kung ano yung relasyon na ipinapakita mo sa kanya, yung pagmamahal, yung pagpapahalaga doon sa anak mo, sapagkat mas mahalaga yung ugnayan ng bawat isa. How you treat each other, kahit hindi pa kayo tunay na mag-ama. Pero alam ko nga ang iniisip nyo, hindi ba? Na kaya sasabihin ng iba na talagang mag-ama yan. Hindi po pwedeng hindi sapagkat parehas sila ng ugali. Sapagkat itong mga taong ito, sablay. Itong mga taong ito, hindi marunong makontento, hindi marunong magpasalamat, at higit sa lahat, mga demanding pa at hindi nakukontento sa mga bagay na kanilang natatanggap. Yan ang iisipin ng iba. Kaya naman pala, hindi naman pala sila mag-ama. O sasabihin naman ng iba, mag-ama yan kasi parehas sila ng pag-uugali. Well, sabi nga natin, hanggat wala po tayong matibay na ebidensya, hindi po tayo dapat nag-jump into conclusion. Maaaring pwede tayong magsalita. No? We are all subject sa ating pong mga opinion, no? Sa ating pong mga kaisipan, o anuman ang ating pong mga pagpapalagay-palagay dyan. Karapatan po natin yan. Gaano katotoo na itong ex-Kalingap Angel nga na ito, yung kanyang ama ay hindi po tunay na ama. At sa oras na malaman niya nga na ito ay talagang hindi niya ama, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya? Ano sa tingin ninyo? Lilipat ba siya ng ibang pamilya? O baka naman magpapatulpo siya? Magpapatulpo kasi nga, baka gusto niyang hingin yung tulong, no, ng Rapid Tulpo in Action para magpa-DNA test, para malaman at makonfirm kung talaga siya ba ay anak ng kanyang ama o anak ng pating. Ganon yan. Ganon kasi yan eh. Kayo naman kung ano-ano iisip nyo agad. Hindi porket nagpatulpo reklamo na agad. Siyempre, minsan kailangan natin lumapit sa RTIA para matulungan tayo dun sa mga bagay na hindi po natin kaya. Lalo na sa pagpapa-DNA. Kung hindi po tayo nagkakamali, baka mahal yata yan, no? Hindi tayo sure. Pero ang sinasabi ko rito, kung gusto nating malaman, dapat alamin natin ng totoo yung katotohanan. Kung ano man ang kakalabasan at malaman natin na ito nga ay may katotohanan, na hindi nga sila mag-ama, wala naman talaga tayong paki dyan. Buhay nila yan. At sa tingin ko, hindi naman makaka-apekto sa atin yan. Pero marami sa atin ang affected, ang mga marites. Alam nyo naman yan hindi ba? So sa akin, kagaya ni Kuya July, hindi po tayo naniniwala basta-basta na yung ama ng isang Kalingap Angel, ex-Kalingap Angel, ay hindi niya po tunay na ama. Until na mayroon pong matibay na ebidensya, until na tayo po ay may panghahawakan na ebidensya na talagang malapit, na talagang makatotohanan. Yun yan, hindi ibig sabihin na hindi natin gusto ang isang tao o may pagkakamali sa atin o kung anuman o anumang issue, no, na nagkagulo-gulo na, kaya ganyan yan, kaya nagkagulo, kaya nagkaleche-leche, no, kaya ganyan ang ugali niya, ay dahil baka kulang siya sa gabay ng isang ama. Dahil hindi niya nga tunay na ama, na hindi siya natuturuan ng tama, hindi natuturuan ng tama, o baka naman itinotolerate pa sa masama. Yun ang iisipin, yun ang kadalasan na iniisip ng iba. Pero hanggat wala tayong ebidensya, magkasya na lamang tayo na pahabain ang ating pasensya, na huwag tayong lumampas sa ating mga limitasyon at humusga ng direkta sa ating pong kapwa. Para naman dyan sa ex-Kalingap Angel na ating pinag-uusapan, okay lang yan. Tunay mo man siyang ama o hindi, ang katanungan dito, nagampanan ba ng ama mo ang kanyang pagiging ama sa loob ng inyong pamamahay sa mga panahon na kayo ay magkasama?